ng plansadong berdeng military coat at suede na combat boots. Mabilis siyang lumabas. Ang babae ay nasa mga 20 taong gulang. Hanggang tenga ang haba ng buhok, at pino ang kanyang mga katangian. Pero ang kanyang mga mata ay napakatalas, nagpapakita ng mapagmataas na aura. Halatang hindi siya isang taong lumaki sa liblib na lugar na ito. Sa likod niya ay may kasunod na walang emosyon. At matipunong lalaking flat top ang gupit. Ang tindig at tingin niya ay tiyak na galing sa isang veterano ng digmaan. Nang makita ito ni matandang Leo, para siyang nakakita ng huling pag-asa. Tumapang siya palabas mula sa likod ng counter, yumuyuko-yuko habang sumasalubong. Aba, binibining Shen, pasensya na po kung naistorbo kayo. Itong dalawang basagulero mula sa probinsya ay nanggugulo. May dala silang mumurahing balat at humihingi ng sobrang taas na presyo. Papatatawag ko na po sana ang mga gwardya para arestuhin sila. Ang babaeng ito ay mula sa kabisera ng probinsya. Isang anak ng mataas na opisyal na si Shen Yulo, na narito para bumili ng mga pambihirang sangkap na gamot. Hindi man lang pinansin ni Shen Yulo ang nagrereklamong si matandang Leo. Dumaan ang kanyang tingin sa mga tao at diretso itong tumuon sa balat na nasa ibabaw ng counter. Sa isang sulyap lang, biglang nanliit ang mga mata ni Shen Yulo. Mabilis siyang lumapit sa counter, hindi ininda ang malansang amoy. Diretso niyang iniabot ang kanyang mapuputing daliri at, bilang isang eksperto, hinaplos ang balahibo laban sa direksyon nito. Sinuri niya ang panloob na balahibo, pagkatapos ay hinawakan ang ulo ng hayop. Tiningnan niya ang napakaliit ngunit nakamamatay na hiwa ng kutsilyo sa ilalim ng baba nito. Itinaas ni Shen Yulo ang kanyang ulo, ang maganda niyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nasa harap niya na nakasuot ng lumang jacket na gawa sa balat ng tupa. Isang binatang may mabangis na aura ng isang hayop. Perpekto ang paggamit ng kutsilyo. Walang alinlangan, isang mabilis na saksak mula sa ibaba ng panga diretso sa utak. Ang makapatay mag-isa ng isang malaking pasang gubat sa Black Pine Forest nang hindi man lang nagagasgasan ang balat. Kahit ang pinakamahuhusay na mga ngaso sa lungsod ay hindi ito basta-basta magagawa. Walang emosyon ang mukha ni Zhao Taisheng. Hinugot niya ang kanyang maikling pangangasong kutsilyo na nakasaksak sa abacus at basta nalang ipinunas ang likod ng talam sa kanyang manggas. Isang hayop lang naman, madali lang pinatay, 300. Kulang ng isang kas-in, susunugin ko na lang tong balat. Dahil sa aroganteng ugali nito, kumunat ang noo ng flat top na bodyguard sa likod ni Shen Yulo. Bigla siyang humakbang pasulong, at isang mapanganib na aura ang bumalat sa kanya. Pero itinaas ni Shen Yulo ang kamay para pigilan ang bodyguard. Hindi siya nagalit, sa halip, may nakitang paghanga sa kanyang mga mata. Sa panahon ngayon, lahat ay nanginginig sa takot kapag nakikita ang military coat ko. Isang kaedad na tumitingin sa akin ng ganito at hayagang humahamon. Ngayon lang ako nakakita. Tumingin si Shen Yulo sa perpekto at magandang balat. Diretso siyang naglabas ng 300 yuan. Akin na itong balat, pero hindi ang balat ang nagustuhan ko sa'yo, kundi ang tapang mo. 3 bagong-bagong 100 yuan ang malakas na inilapag sa salaming counter. Halos lumuwa ang mga mata ni matandang Leo. Para siyang nabara sa lalamunan. 300. Higit kalahating taon niyang pagtatrabahuhan ang halagang yan. Tiningnan ni Zhao Taisheng ang pera. Hindi man lang kumunat ang kanyang noo. Itinuro niya ang kanyang magaspang na daliri. Kinuha niya ang 100 yuan at ang 50 yuan na sukli na iniabot ni Shen Yulo, at tiniklop ang 2 daliri. Itinulak niya ang 150 yuan pabalik kay Shen Yulo sa ibabaw ng counter. Natulala ang lahat ng tao sa loob. Lalo namang nag-aalala si Ernyu at napakamot na lang sa ulo. Sa kanyang simpleng pag-iisip, paano nangyaring itinataboy palayo ang pera? Kumunat ang magandang kilay ni Shen Yulo. Nakatitig ng matalim ang kanyang mga mata kay Zhao Taisheng, at nagtanong, anong ibig sabihin nito? Sa panahong ito, ang mga taga-bukid ay handang isugal pati ang buhay para sa pera. Pero ang lalaking ito, tinatanggihan ng perang libreng ibinibigay. Diretsahang sinabi ni Zhao Taisheng. Ang boses niya ay kalmado, hindi tulad ng isang taga-bundok, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay mga angkop na kagamitan. Ang balat ng baboy ramo ay nagkakahalaga ng 300. Kukunin ko ang 150 para bumili ng bigas at karne. Ang natitirang 150, ibibili ko ng mga koneksyon mo. Ang bodyguard na flat top sa likod ni Shen Yulo ay ngumisi ng malamig. Wow, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino si Direktor Shen? Kaya mo bang bilhin? Hindi man lang siya pinansin ni Zhao Taisheng. Nakatitig siya ng diretso kay Shen Yulo. Kailangan ko ng isang set ng high-strength na diamond pulley. Mas maganda kung gawa sa aviation-grade aluminum. Kailangan ko rin ng isang rolyo ng pinakamatibay na military-grade steel wire. At isang Soviet-style na 4x optical scope. Itong 3 bagay na ito, sa isang ordinaryong tindahan ng kooperatiba, hindi pa nila ito narinig. Pero sa tingin ko sa tindig mo, hindi mahirap para sa iyo na makuha ang mga industrial parts na ito. Pagkasabi niya noon,
Naging sobrang tahimik sa loob ng kwarto. Ang magagandang mata ni Shen Yulo na parang sa phoenix ay biglang nanlaki. Sa unang pagkakataon, kitang-kita sa mga mata niya ang hindi may tatagong pagkabigla. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ngasong ito na amoy dugo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pulley set, steel wire, optical scope. Sino mang may kaunting alam sa gamit militar ay alam na ang mga ito ay para sa pagbuo ng isang modernong high lethality compound crossbow. Ito ang mga pangunahing pyesa. Huwag na nating pag-usapan dito sa liblib na lugar na ito. Kahit sa equipment department ng military region sa Kapitolyo ng probinsya, ang mga ito ay napaka-advanced na. Hindi napigilan ni Shen Yulo na hinaan ang kanyang boses, na may matinding pag-uusisa. Nagtanong siya, sino ka ba talaga? Isang mangangaso mula sa bundok na halos walang makain, paano mo nalaman ang tungkol sa mga high-tech na gamit militar na ito? Walang ekspresyon ang mukha ni Zhao Taisheng. Sinabi niya, mula sa Daxing Village. Ako si Zhao Taisheng. Isa lang ang tanong ko, makukuha mo ba o hindi? Tinitigan siya ng mariin ni Shen Yulo, sinusubukang humanap ng kahit anong butas sa kanyang mga mata na parang tubig na hindi umaagos. Pero nabigo siya, ang tingin ng lalaking ito ay kasing lamig at tigas ng isang pirasong bakal. Biglang hinampes ni Shen Yulo ang counter, at sa kanyang mga labi ay may isang napaka-wild na ngiti. Sige, napakagaling, 150, hindi sapat ang halagang iyan para bilhin ang tatlong bagay na ito. Pero ngayon, ako, si Shen Yulo, ay ituturing kang kaibigan. Pagkatapos ng 3 araw, dito pa rin. Ihahanda ko ang mga gamit para sa iyo. Napakadiretso ni Zhao Taisheng. Lumingon siya at itinuro ang baboy ramo sa sementadong mesa at sinabing, ang baboy na iyan ay 25 yuan at 10 kilong national food coupons. Pagbabayad na si Liu Laoko. Sino siya para tumanggi? Kahit ang direktor mula sa Kapitolyo ng probinsya ay magalang sa kanya. Sino ba naman ako? Mabilis siyang kumuha ng 25 yuan mula sa drawer. At isang makapal na tumpok ng iba't ibang food at meat coupons, nanginginig na iniabot sa kanya. Hinublot ito ni Zhao Taisheng at isinilid sa kanyang dibdib. Nagutos si Shen Yulo, Liu Laoko. Ipahiram mo sa kanya ang malaking golden deer na bisikleta mo sa likod bahay na ginagamit sa paghakot ng mga gamit. Tumango si Liu Laoko at yumuko, opo. Sige po, mabilis niyang inilabas ang isang mabigat na 728 bisikleta. Tumango si Zhao Taisheng kay Shen Yulo. Hinawakan ng manibela, at lumingon kay Ernyu. Itinagilid ang ulo. Tara na, kakain tayo ng masarap na karne. Tinulak nilang dalawa ang bisikleta at malalaking hakbang na lumabas ng tindahan ng kooperatiba. 12:00 ng tanghali, maingay at magulo sa loob ng state-run restaurant ng Qingshan Town, puno ng amoy ng murang alak at usok mula sa mantika. Walang kabog-abog na umupo ang dalawa sa isang bakanteng mesa. Sumigaw si Zhao Taisheng sa matabang waiter na nagtitikim ng buto ng pakwan. Miss, o-order kami. Inirapan sila ng matabang waiter, tinitingnan ng dalawang mukhang hampas lupa na puno ng dugo at dumi. Puno ng inis ang kanyang mukha, anong tinitingin-tingin nyo? Hindi nyo ba nakikitang abala ko? May mga ticket ba kayo? Hindi na siya pinansin ni Zhao Taisheng at naglakad ng malaki papunta sa counter. Pabagsak niyang inilapag ang mga grain coupon at 2 papel na 10 yuan sa ibabaw ng kahoy na counter. 10 bowl ng meat noodles. Gusto ko, gawa sa primera klaseng puting harina ang noodles. Dapat puno ng braised pork sa ibabaw, at dagdagan nyo ng taba ng baboy. Gawing malutong yung taba, babayaran kita ng buo, walang kulang kahit 1 sentimo. Nagulat at nanginig ang matabang waiter. Nakita niya ang nakamamatay na tingin ni Zhao Taisheng. Sa takot ay kinuha niya ang pera at mga tiket at sumigaw sa kusina na parang kinakatay, 10 bowl ng meat noodles. Maraming sabaw, maraming mantika, maraming karne. Wala pang 20 minuto, 10 dambuhalang bowl na halos sinlaki na ng palanggana ang dumating. Agad na sumabog sa hangin ang mayaman na amoy ng taba ng baboy at braised pork. Sa ibabaw ng mapuputing noodles ay may makapal na hiwa ng liempo na sumisirit pa sa mantika, at ang sabaw ay may mga gininto ang patak ng langis. Para kay Ernyu na mahigit kalahating taon nang hindi nakakatikim ng mantika, ito ay parang pagkain ng mga Diyos. Inabot ni Zhao Taisheng ang chopstick sa kanya. Isang mahinang ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Ernyu. Kinuha niya ang dambuhalang bowl at direktang isinubsob ang kanyang mukha dito. Tuloy-tuloy ang kanyang paglagok, ang hanggal na ito ay hindi man lang ngumunguya. Sunod-sunod ang paggalaw ng kanyang Adam's apple, sabay-sabay niyang nilulunok ang sabaw, noodles, at braised pork. Parang aipong-ipong hinihigop niya ito papasok sa kanyang tiyan. Wala pang 1 minuto, 1 dambuhalang bowl ang naubos, walang natirang kahit 1 patak ng sabaw. Ibinaba niya ang walang lamang mangkok. Agad niyang kinuha ang pangalawang bowl at nagsimulang lumamon muli. Lahat ng kumakain sa restoran ay natulala. Nanigas sila habang pinapanood ang malahalimaw na taong ito na kumain. Kumuha na rin si Zhao Taisheng ng 1 bowl at nagsimulang kumain ng mabilis.
Matapos makuha ang fusion ability, ang katawan niya ay parang isang balon na walang hangganan. Sa pagdaan ng mainit na sabaw sa kanyang tiyan, nag-relax ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Isang mainit na agos ang gumapang sa buong katawan niya. 2 malaking bowl ang naubos niya. Dumighay siya sa kabusugan. Si Ernyo naman ay nakalinis ng eksaktong 8 dambuhalang bowl. Sumandal siya sa mahabang upuan, hinihimas ang kanyang bilog na tiyan. Ang kanyang bibig ay nagniningning sa mantika habang nakangisi na parang baliw sa tuwa. Halos maiyak siya sa sobrang kaligayahan. Busog ka na, tumayo ka na para magtrabaho. Punta tayo sa grain station. Nagbayad si Zhao Taisheng. Tumayo ang dalawa at itinulak ang bisikleta papunta sa grain station at sa tindahan ng meat factory. Puno sila ng kumpiyansa dahil may pera sila at mga tiket. Hindi man lang tiningnan ni Zhao Taisheng ang mga murang butil. Diretsyong inilabas ang pera at mga tiket. Bigyan mo ako ng 200 gin ng primera klaseng harina. Ilagay mo sa 4 na sako. At 20 gin ng matatabang hiwa ng baboy. Palian mong mabuti gamit ang straw rope. Nanlaki ang mga mata ng staff ng grain station. Sa mga panahong iyon, ang bumili ng 10 gin ng puting harina para sa bagong taon ay itinuturing ng mayaman. Pero ang lalaking ito, isang salita lang, 200 gin agad ng purong puting harina sa 4 na malalaking sako, kasama pa ang 20 gin ng taba. Mahigpit na itinali ang mga sako at karne sa likuran at sa crossbar ng heavy-duty na bisikleta. Umidyak ang bisikleta sa bigat. Hanggang kalahati na lang ang hangin sa gulong. Habang tinutulak ni Ernyo ang bisikleta, isinukbit naman ni Zhao Taisheng ang canvas bag sa kanyang balikat. Matapos ubusin ng 8 bowl ng meat noodles, si Ernyo ay puno ng lakas na parang kalabaw. Hawak ang parehong manibela, tinutulak niya ang bisikletang may kargang mahigit 200 gin sa daan ng puno ng nyebe. Para lang siyang nagtutulak ng walang laman na kariton, napapahampa sa sobrang gun at tuwa. Sinalubong ng dalawa ang malakas na hangin at nyebe habang nagmamadali pabalik sa Daxing Village. May pagkain na sila at pera. Pagkatapos ng 3 araw, makakakuha na rin siya ng mga modernong pyesa. Matalas ang tingin ni Zhao Taisheng. Ang simula ng kanyang bagong buhay ay pilit niyang nilabanan at pinagtagumpayan sa isang madugong landas. Kapag nagawa na ang composite crossbow, lahat ng mahalagang hayop sa kabundukan ay tiyak na mapapasakan niya. Matapos ang 15 kilometrong paglalakbay sa bundok, sa wakas ay narating din nila ang bungad ng nayon habang dumidilim. Sa ilalim ng matandang puno ng elm, pinaningkit ni Zhao Taisheng ang kanyang matalas na mga mata. Biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Kara-rating pa lang niya sa bungad ng baryo. Nang makita niya si Sun Daho kasama ang 7 o 8 kabataang lalaki, lahat may hawak na pamalo. Nakaharang sila sa daan. Si Sun Daho ay nakasuot ng malinis na itim na pantalon. Hindi pa rin niya mayapak ang kanang paa sa lupa, nakasandal siya sa matandang puno ng elm sa bungad ng baryo habang humihit-hit ng tabako. Katabi niya ang 7 o 8 tambay sa baryo. Nandoon din si Ergo at si Lazy na may nakapulupot na basahan sa katawan. Lahat sila ay may hawak na hawakan ng piko at kawit na bakal, at tuluyan nilang hinaranggan ang daan. Alubog na ang araw. Ang mga taga-baryo na may hawak na mangkok para kumain ay napatingin sa eksena. Lahat sila'y umatras, sa takot na makakita ng dugo. Kuya Daho, tingnan mo. Matalas ang mata ni Ergo at agad niyang nakita si Ernyo. Tinutulak nito ang bisikletang umuugong at halos bumigay na sa bigat. Nagbuga ng bilog na usok si Sun Daho. Sumunod siya ng tingin, at sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata. Nahulog ang sigarilyo niya, sa ibabaw ng 4 na siksik na sako. May nakatali pa ng mahigpit na dayami, 2 malalaking hiwa ng taba ng baboy na kumikinang sa kaputian. Halos 10 kilo ng purong taba at lomo. Sa panahong ito na kahit lugaw na mais ay kulang pa. Ang tumpok ng mga bagay na ito sa mata ni Sun Daho ay mas nakakasilaw pa kaysa sa isang bundok ng ginto. Ang takot niya kaninang umaga ay biglang natupok ng matinding kasakiman. Dahil may kasama siyang 7 o 8 bataan. Biglang tumikas ang kanyang tindig. Zhao Taisheng, ang lakas ng loob mo. Paika-ikang lumapit si Sun Daho at itinusok ang kanyang pamalo sa lupa. Mayabang niyang sinabi, ikaw na isang hampas lupang nag-iisa sa buhay, saan mo nakuha ang lahat ng arena at taba? Siguradong nagpunta yan sa bayan para magbenta sa black market, sinasabotahe ang gobyerno. Ilang mga tambay ang halos mapalunok ng laway sa pagtingin sa matatabang karne, at nakisali sa kantsawan. Ito ay siguradong mga bagay na galing sa black market. Zhao Taisheng, lumabag ka sa batas. Ibigay mo na ang mga gamit na yan. Kukumpiskahin yan ng brigada para sa lahat. Lalong nagagalak si Sun Daho habang nagsasalita, para bang naamoy na niya ang bango ng adobong baboy. Tinutok niya ang hawakan ng kanyang gamit sa ilong ni Zhao Taisheng. Ngayon, huling-huli ka na sa akto. Kung matalino ka, iwanan mo ang bisikleta at sumama ka sa akin sa brigada para umamin sa kasalanan mo. Kung hindi, bubugbugin ka naming magkakapatid hanggang sa halos mamatay ka na, at ipapadala ka para barilin.
Natakot ang mga taga-nayon, hindi man lang makahinga ng malakas. Ang salita ng mga opisyal ng brigada ay batas. Kapag napagbintangan kang nagbebenta sa black market, sira na ang buong buhay mo. Huminto si Zhao Taisheng, tinitingnan ng grupo ng mga pesteng ito na parang mga langaw na nag-iingay. Wala man lang siyang ganang magpaliwanag. Para ka lang kasing nakikipag-usap sa mga hayop. Sa nakaraang buhay niya, masyado siyang naging matapat kaya nawasak ang kanyang pamilya. Sa mga ganitong bagay, sa kamao at kutsilyo na lang siya naniniwala. Lumingon siya kay Erniu na nasa likuran niya, at sa napakakalmadong boses ay sinabi, "Erniu, masarap ba yung 10 mangkok ng mami na kinain natin kaninang tanghali?" Pagkarinig ni Erniu sa salitang mami, sunod-sunod siyang tumango, ang ngiti niya'y abot hanggang batok. Napakasarap, nanlamig ang tingin ni Zhao Taisheng, at itinuro niya si Sun Daho. Naiinggit ang mga yan, gusto nilang agawin ang ating harina at matatabang karne. Para hindi na tayo makakain ng karne kahit kailan. Sabihin mo nga, anong dapat nating gawin? Agad na nawala ang malukong ngiti ni Erniu. Ang pagnakaw ng karne, sa simpleng mundo ng higanteng ito. Ang pagkain ang pinakamahalaga. Sino ang maglalakas loob na agawin ang karne niya? Iyon ay isang mortal na kaaway na hindi mapapatawad. Mula sa lalamunan ni Erniu, sumabog ang isang mabangis na sigaw na parang isang haring baboy ramon na nagpoprotekta ng pagkain, na yumanig sa mga puno at nagpalaglag ng nyebe. Isinandal niya ang bisikletang may kargang mahigit 100 kilo sa banta ng nyebe, hindi man lang binunot ang kanyang pantay baboy na kutsilyo. Gamit lang ang mga kamay, humakbang siya gamit ang kanyang mga hita na parang poste, na tila isang bulldozer na walang preno. Tumapak sa tumatalsik na nyebe, diretsong sumugod kay Sun Daho. 7 hanggang 8 tao ang sapilitang bumangga sa kanya. Aba, nabaliw na ang tandang ito. Sugurin niyo siya. Si Sun Daho, sa sobrang takot, napasigaw at umatras. Ilang siga ang nagtaas ng mga hawakan ng piko at hinampas si Erniu. Matibay ang mga hawakan na sinlaki ng pulso. Umama ito sa malapad na balikat ni Erniu, pero ni hindi man lang siya natinag. Ang matigas na hawakan pa ang nabiyak sa dalawa. Ang mga matitigas niyang kalamnan ay hinubog sa pagsisibak ng kahoy at pagbubuhat ng dumi. Idagdag pa ang lakas mula sa 10 mangkok ng meat noodles, mas matigas pa siya sa bakal. Hindi pa nakakabawi ang lalaki, isang malakas na sampal na sinlaki ng pamaypay mula kay Erniu ang tumama na. Isang malutong napak, ang umalingaw-ngaw. Ang lalaki ay parang basahan na tumilapon ng mahigit 2 metro. Una ang mukhang bumagsak sa nyebe, at ang mga ngipin niya, kasama ng dugo, ay sumabog sa sahig. Agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos noon, hinawakan naman ni Erniu sa kwelyo ang isa pang binata, binuhat ito gamit ang isang kamay na parang nagbubunot lang ng labanos. At malakas siyang inihampas sa katabi nito. Sunod-sunod ang tunog ng mga suntok na tumatama sa laman. Ito ay isang walang dadang panig na pambubugbog. Hindi na kailangan ni Erniu ng anumang diskarte. Dala lang ng purong lakas para protektahan ang pagkain niya at ng kakaibang tibay sa suntok, walang habas siyang sumusugod. Isang suntok sa kaliwa, isang sipa sa kanan, sino mang tamaan. Wala ni isa ang nakatayong humihinga. Wala pang 1 minuto. Ang 7 hanggang 8 siga na naghahari-harian ay nakahandusay na lahat sa nyebe. Hawak ang kanilang mga tiyan, may mga bali-belang braso't binti, umiiyak sila sa sakit habang nagpapagulong-gulong. Puno ng sariwang dugo at putik ang kanilang mga mukha. Tulala si Sun Daho. Kahit sa panaginip, hindi niya inakala na ang tandang laging binubugbog at minura ay naging isang halimaw na kumakain ng tao. Habang pinapanood niya ang mga tauhan niyang nagpapagulong-gulong sa sahig, pinagpawisan siya ng malamig sa likod. Tatalikod na sana siya para tumakbo, pero paglingon niya, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Si Zhao Taisheng, na may pambihirang bilis mula sa fused relic, ay sobrang bilis na hindi mo makita ang kanyang mga galaw. Parang multo, si Zhao Taisheng ay tumawid ng 5 hanggang 6 na metro sa isang iglap at lumitaw sa harap ni Sun Daho. Ngumisi si Zhao Taisheng at nagtanong, "Saan ka pupunta?" Sabay biglang itinaas ang kanyang kanang tuhod. Isang malakas na sipa ng tuhod ang tumama sa tiyan ni Sun Daho. Halos lumuwa ang mga mata niya. Ang kinain niyang mais na may kasamang asido ay biglang sumuka mula sa kanya. Ang buong katawan niya ay namilipit sa sakit na parang hipon. Isang malakas na kalabog at lumuhad siya sa harap ni Zhao Taisheng. Pero hindi pa tapos si Zhao Taisheng. Hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang buhok ni Sun Daho at idiniin ang mukha nito. Sa lupa, itinaas niya ang kanyang kanang paa. At buong lakas na tinapakan ang gilid ng mukha ni Sun Daho. Isang crack ang narinig. Ang tumigas na putik at yelo ay bumaon sa balat ni Sun Daho, kaya napasigaw siya sa sakit na parang kinakatay na baboy. Nakadapa si Sun Daho sa nyebe at desperadong nagmakaawa, sumisigaw ng Kuya Taisheng. "Lolo Taisheng, mali po ako. Sabi ko yung butil, hindi ko na po kukunin. Pati po yung karne, hindi na. Patawarin niyo na po ako."
Mas lalong diniinan ni Zhao Taisheng ang kanyang paa, dinurog ang kalahati ng mukha ni Sun Daho hanggang sa ito'y maging duguan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang matalim at malamig na tingin ay dumaan sa mga taga-nayon na sumisilip para makiusyoso. Ang mga taga-nayon na nasalubong ang kanyang tingin ay nanginig sa takot. Napayuko sila, hindi magkalakas loob na tumingin sa kanya. Ang boses ni Zhao Taisheng ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Puno ng awtoridad na hindi matitinag. Sinabi niya, makinig kayong lahat sa buong nayon. Dati duwag ako, pero namatay na ako ng isang beses. Mula ngayon, sino mang magtangkang gumalaw ng gamit ng pamilya Zhao namin, puputulan ko ang kamay niya. Kung sa tingin ng mga awtoridad ay may ginagawa akong masama, sige, tumawag kayo ng pulis at ipahuli ninyo ako. Pero bago dumating ang mga pulis, sino mang putang inang magtangkang tumapak kahit isang hakbang sa bakuran ko, ako ang makakalaban niya. Itong sahig na puno ng dugo ang kanyang kahahantungan. Pagkasabi niyan, tinipa ni Zhao Taisheng si Sun Daho na parang asong patay, papunta sa malalim na kanal sa gilid ng daan. Tinawag ni Zhao Taisheng si Ernio para itulak ang bisikleta pauwi, hindi man lang tiningnan ng humahagulgol na si Sun Daho. Tumalikod siya at naglakad pauwi. Si Ernio naman ay humadyak-jak na parang loko. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang damit, at itinayo ang bisikletang punong-puno ng karga. Sumunod si Zhao Taisheng sa likuran. Ang mga tao ay kusang tumabi para bigyan siya ng napakalawak na daan. Tinitingnan nila si Zhao Taisheng na parang isang demonyo. Wala nang nangahas na bumanggit pa ng salitang agawin. Itinulak niya ang sira-sirang tarangkahan. Nakadungaw sa bintana si matandang Zhao. Pinagpapawisan sa pag-aalala na baka nakulong ang kanyang anak. Ngunit nakita niya si Zhao Taisheng kasama si Ernio na tulak-tulak ang tila isang bundok na mga suplay papasok. Nagtanong si matandang Zhao, Taisheng, anak, ninakawan mo ba ang kooperatiba? Initigan niya ang 4 na sakong harina at 10 kilong matabang karne, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sinabi ni Zhao Taisheng na ipinagpalit niya ito sa isang malaking huli mula sa kabundukan, at hindi na nagpaliwanag pa. Tinawag niya si Ernio para ipasok ang harina sa bahay at isalansan sa pader na parang isang maliit na bundok. Ang sirang lutsuang putik sa sahig ay bahagya ng naayos ni matandang Zhao gamit ang dilaw na putik. Inilabas ni Zhao Taisheng ang kanyang maikling kutsilyo at dumiretso ng hiwa ng 2.5 kilong karne. Liempo na may makapal na taba at mantika. Sumigaw siya kay Ernio na mag-apoy. Ngayon, kakain tayo ng masagana. Malamig na kawali, malamig na mantika, at isusunod ang taba. Habang umiinit ang lumang koaling bakal, mabilis na natunaw ang puting-puting taba ng baboy. Gumawa ito ng napakasarap pakinggang tunog ng pagsagitsit, at ang matapang at napakabangong amoy ng mantika ng baboy ay kumalat sa buong bakuran. Napapalunok na lang ng laway sa inggit ang mga kapitbahay, pero walang sino man ang nangahas na kumatok sa kanilang pinto. Nang maluto na ang mantika, ibinuhos dito ang hiniwang liempo na may balat na kasing laki ng mga blok ng mahjong. Ginisa ito sa malakas na apoy hanggang lumabas ang sarili nitong mantika, saka binuhusan ng toyo at nilagyan ng hiniwang tuyong dahon ng sibuyas. Tinakpan ng kaldero at hininaan ang apoy para maluto ng dahan-dahan sa loob ng wala pang kalahating oras. Isang kaldero ng mapula at may kintab na nilagang baboy, na ang balat ay parang kristal sa linaw, ang naluto. Kinaumagahan, sa lumang kawali ng pamilya Zhao ay kumukulo ang nagsasagitsitan at mamantikang nilagang baboy. Sa wakas, nakakain din ang buong pamilya ng kanilang unang busog na hapunan sa kanilang bagong buhay. Nakasandal si matandang Zhao sa ulunan ng kanyang higaan. Hawak niya ang isang malaking mangkok na yari sa porselana, puno ng kaning puti na binuhusan ng malapot na sabaw ng karne. Sa ibabaw nito ay may 4 hanggang 5 piraso ng napakalambot na taba ng baboy. Kumuha siya ng isang piraso. Natutunaw ito sa bibig, at bumabaha ang mantika sa bawat kagat. Habang siya'y ngumunguya, sunod-sunod na pamatak ang kanyang mga luha sa mangkok. Tinanong ni matandang Zhao, Taisheng, anak, hindi ba ako nananaginip? Nasa buong buhay natin, makakakain pa pala tayo ng ganito kasarap na pagkain. Nakaupo si Zhao Taisheng sa tabi ng kalan. Hawak ang isang malaking mangkok, kumakain siya ng napakabilis. Sabi niya, Itay, kainin niyo na po yung karne ninyo. Basta ganito lagi ang kainan natin, wala nang sino man ang muling makakatapak sa pamilya Zhao. Ang katabi niyang si Ernio ay walang oras para magsalita. Ang maliit na palanggana sa harap niya ay may lamang 1.5 kilo ng kanin na hinaluan ng nilagang baboy. Ang simpleng kuya na ito ay parang isang walang awang hilingan ng karne, hindi man lang halos ngumunguya. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagsubo na parang ibinubuhos sa tiyan, habang pinagpapawisan ng buong ulo niya. Nagniningning ang kanyang mga mata na parang sa baka. Ang isang kainan na ito ay pumuno sa lahat ng pagkukulang sa katawan ni Zhao Taisheng, kasabay ng pagsasanib ng lakas ng isang baboy ramo at ng sarira. Naging pambihira ang kanyang gana sa pagkain, nang ang mataas sa calorie na taba at carbohydrates ay pumasok sa kanyang tiyan.
Mabilis itong naging malupit na lakas na nagpalusog sa bawat hibla ng kanyang mga kalamnan. Sa sumunod na 3 araw, naging pambihira ang katahimikan sa baryo ng Daxing. Si Son Daho, na napatalsik, ay nagkukunwaring malapit ng mamatay sa kanyang bahay. Hindi man lang siya ng ahas na umimik, pati na rin yung 7 o 8 basagulero na nabalian ng buto. Lagi lang siyang nakakulong sa bahay, at nabasa na siya ng buong nayon. Ang Zhao Taisheng ngayon ay parang isang demonyong walang kinatatakutan. Sino mang lumapit sa kanya, siguradong mamamatay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Zhao Taisheng. Kasama si Ernio, nagsibak sila ng kahoy hanggang sa mapuno ang kanilang bakuran. Gamit ang isang itak at kikil, ang isang napakatigas na 100 taong gulang na kahoy na elmay. Kanyang inukit para maging isang magaspang na katawan ng crossbow. Pagkatapos ay kinalas niya ang pana na gawa sa sungay at kahoy. Kinuha niya ang 2 dulo na may pinakamalakas na hatak at pinakinis ang mga ito para gawing 2 braso ng crossbow. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang tamang pagkakataon. Pagsapit ng tanghali sa 3 araw, umiihip ang isang tuyo at malamig na hangin mula sa hilagang kanluran. Isang nakabibinging ugong ng makina ang biglang bumasag sa katahimikan ng isang berdeng jeep na BJ-212 ang dumaan, sinasagasaan ang makapal na nyebe at putik. Mayabang itong pumasok sa nayon. Sa mga panahong iyon, kahit bisikleta ay isang pambihirang bagay na. Ang pagpasok ng military jeep sa nayon ay parang pagbaba ng isang UFO. Nagulantang at nagsilabasan ang lahat ng tao sa nayon, bata man o matanda.